Ngayon, pag-usapan natin ang Practical Research 2 Module 3, no? So ito ang Practical Research 2 Module 3. So ang title nito ay ang Conceptual Framework and Review of Related Literature. So pag-usapan natin kung ano ang conceptual framework at saka ano tong theoretical framework at saka yung RRL or Review of Related Literature. So ito ang content ng Module 3. Okay? So ito yung title page. Tapos ito yung table of contents, no? Sa table of contents ng Module 3, meron tayong 4 lessons. Sa first lesson, meron tayong research framework. Second lesson, meron tayong definition of terms. Third, ay merong research hypothesis. And the fourth, meron tayong review of related literature. So pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga ito, no? From lesson 1 to lesson 4. Okay? So punta na tayo sa lesson 1. Pero bago sa lahat, sasagot muna tayo ng pre-test. So what I know, dito para malaman kung meron kayong alam. Alam na nito kahit hindi pa dinidiscuss. Okay, so by the way, no, para masolve nito, mabigyan niyo ng sagot, i-download niyo lang ang module dito sa description nasa baba. Click niyo lang yung link na yan, dadalhin na kayo sa module, okay? Para yung may download at saka may print. So ito yung lesson 1. So ang lesson 1 ay research framework, no? So dito, pag-uusapan natin kung ano ang research framework. So what I need to know. So ano 'tong dapat ninyong malaman, no? So as you begin your research project, you must consider first the framework. So a research framework illustrates the structure, no, or the blueprint of the research plan. So and helps the researcher formulate relevant research questions. So ang research framework, ito yung inyong magiging skeleton o parang inyong magiging pundasyon sa paggawa ninyo ng research kasi ito yung magiging guide ninyo all throughout, okay? Sa research ninyo para magawa kayo ng magandang plano. Okay, so the framework consists of the key concepts and assumed relationships of the research project. So dito din pinapaliwanag ko ano yung mga relasyon, mga bagay-bagay, mga connection. So sa pamamagitan ng paggamit ng mga visual no diagrams, mga chart, na narrative, explanation, diyan makikita sa research framework yung tinatawag natin na pundasyon, no? Diyan nagsimula, diyan ka nagbabase. Diyan malalaman ko ano yung flow ng research mo sa research framework. Okay? So, sa research framework, mayroon tayong dalawang pag-uusapan. First, ang theoretical framework. Second ay ang conceptual framework. So, ang dalawang ito ay magkaiba. No, of course, from the word, no? But from the meaning, a theoretical framework is commonly used for studies that anchor on time-tested theories that relate the findings of the investigation to the underpinning relevant theory of the knowledge. So sa madaling salita, ang theoretical framework, ito yung magiging basihan ng research ninyo. Magiging angkla. So maghanap kayo ng research na related sa gusto niyo na gusto niyo i-research. Kagaya na, for example, teenage pregnancy. So maghanap kayo ng mga research studies na nakagawa na ng mga teorya ukol sa teenage pregnancy at yun yung gawin ninyong theoretical framework. Yung meron na siyang tinatawag na study, no, or parang nakagawa na siya ng isang theory, kumbaga, na gagamit yung theory niya about sa teenage pregnancy, yan yung magiging theoretical framework mo. Kukunin mo yung study niya, of course, no, gamit ang APA, so pa-recognize niyo yung author, kunin niyo yung pangalan ng author, isulat niyo doon kung ano yung sinabi niya, tapos i-relate mo sa konteksto na gusto mo sa lugar niyo. So yan yung
theoretical framework, no? Ang pagkukuha ng teorya sa ibang mga study o pag na-related sa gusto mong research. So, ikalawa naman, ang conceptual framework, ito yung parang flow of research ninyo. Ito yung magiging parang daanan ninyo, saan kayo dadaan, saan patutungo, ano yung mga konsepto, ano yung mga ideas. Dito malalaman sa conceptual framework. Okay? So, similarities of the theoretical and conceptual framework. So, meron silang kaparehas, pero ang theoretical framework ay kaiba sa conceptual framework. Kasi itong conceptual, meron itong diagram, no? Ginagamitan sometimes ng diagram drawings, no? Mga parang concept map. While ang theoretical framework, more on words, wala kang isusulat na diagram. Kasi ang isulat mo dito sa theoretical framework ay yung teorya ng iyong pinagbabasihan na research. Okay? So, ito yung mga characteristic ng theoretical and conceptual framework. So, ito yung kanilang similarity. Okay? Number 1, provide an overall view of the research study. Anchor a theory that supports the study. Guide in developing relevant research questions, objectives. Then help justify assumptions, hypotheses. Aid in choosing appropriate methodology. Help gathering and interpreting data. And guide in identifying possible threats to validity. So ito yung sinabi ko kanina, no, about sa ano yung research framework, no? Ano yung similarity nila, at ito yung parang kung ano ang research framework in general, no? So, nagdi-describe talaga ito sa kung anong research ginagawa mo, no? Dinidescribe kung anong research ginagawa mo, saan ito patutungo, at makakatulong sa desisyon o sa mga paggawa mo ng research na gusto mo. Itong research framework na theoretical at saka yung conceptual. So, ano naman yung differences, no? Yung kaibahan nila. So, sa scope, ang differences ng scope ng theoretical at saka ng conceptual is, theoretical is mas broader, mas malawak siya, then can be used in different studies. Kasi, ang kinukuha mo dito yung study ng ibang tao, no? Yung conceptual framework, narrow, directed, related to a specific study. So, ang kinukuha mo dito yung flow, no? Yung flow ng iyong research. Kung ano ang pagdadaan nito, ano ang mga variables na gusto nyong pasukin o na gusto nyong itackle. Okay? Then, focus of content, merong particular theory na kinukuha nyo at sinusulat nyo talaga in narrative form. Dito naman sa conceptual framework, set of related concepts, mga idea lang, no? Mga concepts, mga word, yan yung isusulat nyo. Pero dito, ang isulat nyo dito yung teorya. Dito yung mga konsepto, mga variables mo. Okay? Next is number of theories. So, number of theories presents one theory at a time, no? So, pwede ka, magsulat ka lang sa theoretical framework mo ng isang teorya, or pwede ding isang teorya at pwede ding mayroon dalawang teorya na nagbaback up sa una mong teorya. Dito, may synthesize one or more theories. So, dito naman sa conceptual framework mo, ito ay parang kumukuha ka ng gumagawa ka ng idea sa mga teorya na nagbabase dito kung sa ano yung ginawa nila sa research mo. Parang kumukuha ka ng mga idea, anong ginagawa nila, ano ang kanilang pinagdaanan. Okay? Then time of development, already existing before the conduct of study. Dito naman, develop while planning and writing a specific research. So dito, tapos na. Dito, wala pa kasi gagawin mo pa. Okay?
Gagawin mo pa lang ang conceptual framework. Kasi again, no, ito yung parang silbi daan ninyo. Ito yung daan nyo. Itong conceptual framework, ito yung daan nyo kung ano yung pagdadaanan mo. Ang theoretical framework, ito yung mapa mo. Dito ka nakabase. Dito ka patungo. Is either, sa conclusion mo, ng research mo, pagkatapos ng research mo, makonclude mo na, yung theoretical framework nito, pwede mong ma-disprove or pwede kang sumang-ayon. Sumang-ayon o di sumang-ayon. Okay? Kasi, bakit pwede po pa lang i-disprove o hindi sumang-ayon sa teorya? Pwede. Kasi, ang teorya, kaya nga sinabing teorya kaya pwede yang ma-disprove. No, kasi iba kasi ang konteksto ng pinagmulan ng research siguro sa pinagbasihan mo. No? What if nag-research ka sa grupo nyo lang, no? Pwedeng maging iba. No, pwedeng maging iba ang findings. Kaya ganun. Okay? So, these are the following guidelines and strategies of choosing and developing a research framework. Ito yung mga guidelines niya. So, basic lang, no? I think understand niyo naman siguro to. Proceed na tayo. Kasi same lang sa sinabi ko kanina ito, kaya hindi ko na i-discuss. Then, concept map. No? Ang concept map ay gagamitin nyo sa conceptual framework. No? Ang concept map is parang yung drawing ng idea, yung flow, no? Yan yung concept map. Kasi gagawa kayo ng concept map ng flow chart, no, or idea kung ano yung pagdadaanan nyo. So sometimes, no, gagamit ka ng graphic organizers, tablets, tables, flow charts, Venn diagram, timelines, T-charts, and so on. So pwedeng kahit ano, no, sa mga ito. Basta ma-describe nyo lang kung ano yung flow ng research ninyo. Saan nagsimula from independent variable to dependent variable. O pwede ding from dependent variable to independent variable. So concept maps are very useful for researchers and readers, no? Siguro alam niyo naman yung concept map kaya hindi ko na masyadong i-elaborate, no? Basta yung concept map ay ito yung nagdo-drawing ka ng idea mo kung ano yung flow, no? Flow ng idea ng iyong research. So again, no, sa sinabi ko kanina, yung concept map ay merong independent variable at saka yung dependent variable. So doon sa concept map ay pinapakita ang relasyon ng independent at saka yung dependent variable. Tapos, meron din tayong moderating variable. Ano ba itong moderating? Ang moderating variable ay isang variable na pwedeng makapikto sa relasyon ng dalawa. No? Or pwedeng daanan muna ng independent bago makarating sa dependent. Yan yung tinatawag na moderating variable. Sometimes, tinatawag din yung intervening variable. No? Mediating variable or intervening, no? Moderating ito, no? Is an independent variable which influences the direction and the strength of the connection between the independent and dependent. So, dadaanan nyo muna. Ang mediating variable or intervening variable, para din itong tinatawag na extraneous variable, no? Yung sinabi ko parang sa module 1, no? So, ang mediating variable or intervening variable is an element that exists between the independent to the dependent variable. So, ito yung parang nagpapagitan, no? Same, para makaparehas lang sila ng moderating variable. Depende kasi yan sa anong term ang ginamit mo sa conceptual framework, no? Sometimes, ang moderating variable ay parang nagiging kalintulad ng intervening variable. So, siyempre, kung mag-moderate ka, parang na-influence mo, ay siyempre, para isa din itong element, no, between the independent and dependent.
Para din siyang tinatawag na mediator o moderator. So, same lang sila. Okay, control variable. So, ang control variable from the term control, no? Na pwedeng from the word control, na pwedeng maka-apekto sa dependent variable mo. Which can influence the dependent variable, yung resulta. So, hindi siya nakamap or wala siyang pakialam sa independent mo. Sa dependent variable lang ito, yung tinatawag na control. Okay? Kung ano yung mga nandyan na nilagay mo sa dependent variable mo, yan yung control variable mo. Yung nandyan lang, no? Na mga subjects or topics. I hope na mayroon sample itong module na ito para makita nyo. So, the input, process, and output model. So, ito yung input, process, output model. Ito yung sa conceptual framework pa rin ito ha. Yung diniscuss natin kanina, ito, independent variable ay part ito ng framework still. No? Especially sa conceptual framework. So, ito yung sample, no? Input, process, output. Then the input is yung sometimes yung independent variable. Hindi sometimes, most of the time. No, yung input, ito yung tinatawag na independent variable, no? Is usually the independent variable. Then the output is the dependent variable. Tapos yung process, sometimes tinatawag ito na intervening or moderator. Okay? Depende sa word na sinulat mo or sa phrase na sinulat mo sa research mo, sa relationship nilang dalawa. Again, no, ang input, ito yung independent, output, ito yung dependent variable. Then, common example of conceptual framework ito. So, dalawang relationship lang, no? Ito yung independent, ito yung dependent. Ito yung cause, ito yung effect. So, hours of study, kung marami o meron kang time sa pag-i-study, pwede rin magkaroon ka ng magandang academic performance. Hours of study. No? So, kasi if 1 hour lang kagaya nito, ibig sabihin, hindi nakamap gaya nito. No, walang return, kundi 1 hour lang. If mahaba ang oras mo sa pag-aaral, is either tataas ang marka mo or bababa. Ganyan lang. That is the dependent variable, independent variable to dependent variable. Ito lang. Meron ding paaraw pabalik, no? Meron ito. Input, process, output. Ito, yung mga, by the way, itong mga drawings, pwede nyo gamitin circle, pwede nyo kayong gumamit ng diamond, or yung quadrilateral. Walang ibig sabihin ng mga drawings na ito. Basta malagay nyo lang yung nandito sa loob. Okay? Kagaya nito, ito pwede magiging profiling, survey, questionnaire, data analysis. So, dito, ito yung moderator, no? Hindi to intervening moderator to. Okay? Then, kasi malalaman nyo talaga kung moderator ba or intervening variable ang nilalagay dito. Okay? Depende sa pagkasulat kasi. But sometimes, nasa gitna, sometimes, nasa dito depende sa drawing. So, mayroong activity. Sagot nyo lang dyan sa malinis sa papel. So, what is it? No research title. Effect of mentoring programs on academic performance among senior high school students. So, ito. So, kung maganda or yung mga epekto ng mentoring program sa academic performance. Meron din, kung maganda ba meron bang nag-mentor ba siya? Maganda ba yung kanyang academic performance?
Yan lang, no? Ito yung tinatawag na conceptual framework, no? Ito yung example. Yung ito, example din ito. At saka ito, example ng conceptual framework. So, what's more? So, meron pa activity. Ito, example. Ito yung kadalasan ginagamit na concept map sa intervening variable. Ito ang intervening variable, no? Pero pwede na yung maging moderator. Depende lang talaga sa pagkasulat. Pero kadalasan, pag ganito yung diagram, ito ay nagiging intervening variable. Hindi moderator. Okay? Yung mga activity na ito, ilagay nyo lang sa malinis na papel. Definition of terms. A definition of terms, usually, in writing research paper, the definition of term included. So, may nilalagay talaga sa research paper na definition of terms. No? Ang definition of terms na ito, hindi ito yung definition of terms na kinukuha nyo lang at tapos kinukuha nyo sa dictionary or sa internet tapos nilalagay nyo sa inyong research paper. Mali yan, no? Hindi yan yung definition of terms na gusto natin na ilagay. Kung hindi, ang definition of term na ilalagay nyo sa research paper nyo ay yung definasyon kung ano ang ibig sabihin ng word na yan sa research ninyo. No? Gusto kung sa research nyo, ang definition ng ang definition ng bullying ay siguro pag-aapi ng mga batang mas mataas yung edad kumpara sa hindi mataas yung edad. For example, yun yung definition nyo, yun yung ginagamit nyo sa research nyo. For example, may instance na yung nang aapi ay yung mas maliit yung edad, hindi yan bullying. Kasi yung naka-define lang sa research niyo yung mataas yung edad, tapos yung binubully yung maliit. No? So, depende sa research niyo sa paggamit ng definition. Okay? So, ang definition of term, ito ang meaning niya. So, definition of term is also called operational definition. By the way, maraming definition of terms, no? Marami pang mamaraan na pag-define. Pero sa research, ang ginagamit natin na klase na definition ay yung tinatawag na operational definition. Kung ano yung ginagamit natin sa research natin, yan yung ilalagay nyo na klase na definition sa definition of terms. There are two ways in defining terms, no? The conceptual and the operational definition. So the conceptual definition is yung idea, no? Kung ano siya, kung ano yung sinusunod. The conceptual definition is the meaning, no, of the term that is based on how it is defined in the dictionary, encyclopedia. So hindi natin 'to ginagamit, no, yung conceptual definition. Most of the time, ang gagamitin natin ito, operational definition. On the other hand, is the meaning of the term based on how it is used in the study. Ito yung gagamitin natin sa definition of terms. Hindi itong conceptual definition na galing sa dictionary. Pero if, for example, same lang yung pag-define mo sa definition ng dictionary, you can also write it, no? Lagay nyo dyan yung definition na conceptual definition. Pero, again, no, operational definition ang yung ginagawa natin. Pwede nyo lang kunin yung galing sa conceptual definition. Pwede nyo i-paraphrase kung gusto nyo. Benefits of having definition of terms. Ito yung mga benepisyo niya. Klaro. No include technical terms. Klaro siya. Makes easier to revisit or check the meanings. Mas madali siya maintindihan. And help ensure the reader can understand the terminologies. Ito yung mga benepisyo niya. Magbenepisyo talaga kasi alam nyo kung ano yung technical definition. No? Kagaya ng sa mathematics, alam nyo ba yung tinatawag natin na integral? No? Hindi nyo alam yan. Especially if hindi kayo math.
Hindi nyo alam yung integral, yung derivatives. So, dyan, malalaman nyo kung may definition of terms, malalaman nyo kung anong ibig sabihin yan sa definition of term. Kasi yan ay technical. Okay, guidelines on how to write definition of terms ito, no? Write a brief introductory statement, then write the words terms, then the term should be arranged alphabetically. Dapat arrange talaga yan, no? Same na pa rin ang arrangement sa dictionary. From A to Z, no? Then indentation should be applied on each term. Meron talagang indentation, no? The term should be followed with a period. May period sa huli. Then it can be underlined or not. So it can be underlined. Then it can be bold and italic or not. Pwede rin. Pero sa akin, sa pinapagawa ko sa amin, sa definition of terms, kadalasan, normal lang. Wala nang mga underline, wala nang mga diretso na, no? Then it does not have to be lengthy. Hindi masyadong mataas, no? Then acronym, initial should be defined. So walang mga DAR, walang mga PhilHe, yung mga DPWH, i-define nyo talaga, no, yung acronym. Then do not overthrow technical terms, no? Then keep the definition brief and basic. Madali lang dapat isulat nyo. Kunti lang. No? Huwag nyo lang parimihin. Dapat simple lang yung pagkagawa. Then examples of writing definition of terms. So example ito, no? Face-to-face. It is in the people involved. Ito yung conceptual definition. Module is in the series of standardized units. Then online. Oh. Ito yung conceptual definition. Example ito, no? From F to O. Sunod-sunod, hindi na una yung O, dapat alphabetical. So yung face, ito yung conceptual, no? Galing sa dictionary. Ito galing sa dictionary. Ito yung ibig sabihin sa research mo. At ito yung gagamitin natin. Pwede kang kumuha galing dito. Ito yung gamitin nyo sa research ninyo. Okay? Then, may activity. So, answer that in a separate sheet of paper. Then, lesson 3, research hypothesis. So, punta na tayo, what is hypothesis? So, alam nyo naman siguro dahil nandiyan na yan. So, sa mga grade 10 pa kayo, grade 11, before pa, no? So, hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. So, it is a tentative. Ibig sabihin, hindi pa to sure, no? Hindi pa to final. Ito ay kuro-kuro. Pero, hindi basta-basta na kuro-kuro. Kung hindi, ito ay educational guess, no? Meron kang pinagbabasihan. Bakit yan ang iyong hypothesis, no? Tentative statement about the relationship between two or more variables. Pwede kang magsabi na, ang hypothesis mo, pwede ka magsabi na maliit ang kita ngayon dahil may pandemic. That is just an hypothesis, no? Hindi ka pa sure. Kunti, pero mayroon ka basihan, no? Kunti lang ang kita ngayon, sales ngayon dahil may pandemic. Yan yung statement of hypothesis mo. Pero hindi pa yan sure. Dadaan pa yan sa proseso. So, pero may basihan. Yang ganyan. That is still under study pa sa research mo, no? Yung tentative, no, hindi ka pa sure nito sa hypothesis. Okay? Types of research hypothesis. So, simple hypothesis, ito yung simple lang na pagka-hypothesize, no? A simple hypothesis is a prediction of the relationship between two variables. So, simple lang. Simple prediction. Then, example, the higher the poverty rate in society, the higher the number would be the out-of-school youth. So, dito, no, sa simple hypothesis, still, pinapakita yung independent at saka yung dependent variable. Dapat nandyan yan. Kasi, importante yan na makita sa relasyon sa hypothesis, malaman kung
ano yung relasyon nila. Then sa complex hypothesis, ito yung the complex hypothesis reflects the relationship between the independent variable and the dependent variable. So it expresses the connection between two or more independent variables and two or more dependent variables. So sa complex hypothesis, marami na, no? Dito, simple lang, no? Alam mo na ang independent variable yung higher yung poverty rate. Ito yung independent mo. At saka yung dependent, yung number of school youth. Basta may number, ibig sabihin niyan, that is quantity. Okay, pag ito, klaro, 'di ba? Isa lang yung independent. Ito, marami na, no? Eating more vegetables and fresh fruits. Marami kasi yung fresh fruits, no, and vegetables. Hindi siya klaro, no? Leads to boost immune system. So medyo broad siya, complex nga, no? So empirical hypothesis. So empirical hypothesis is also called working hypothesis. So it is presumed to explain certain facts and relationship of phenomena. So it becomes to life when a theory is being put to the test using observation and experiment. So ito yung example niya, no? Plants watered every day grow faster than plants watered once a week. So dito, nandito pa rin yung independent at saka yung dependent variable. Kaso, parang ang ginawa niya dito, dinediretso niya na, no? Nilalagay niya lang agad-agad yung relasyon nila. So, diretso na pag may tinanim ka, may aanihin ka. Ganyan yung empirical hypothesis, no? Parang working hypothesis. May result na agad, no? Hindi kagaya no na sa una, hindi kagaya dito sa simple hypothesis na ito, no? The higher the poverty rate, parang ini-explain pa niya, parang mayroon pa siyang dito, diretso na. No? Automatic na sa empirical hypothesis. Then logical hypothesis, gumagamit ng logic pagkasunod-sunod, no? Then tomatoes, plants bear fruits in earth than moon. Then the soil and plant grow in moon ground, then the evidence for this claim will be limited. So ito, yung kanyang parang logical. Pero sa akin, minsan lang ako nakakita nito. Mas maganda talaga yung simple. Meron ding statistical hypothesis. Ito, statistical hypothesis is an analysis of portion of a population. No? It can be verified statistically. Then, the variables in statistical hypothesis can be transformed into quantifiable sub-variable to assess if it is statistically. So, example, if your research is about psychosocial development of K to 3 pupil of the private. So, parang ginagamitan niya ng statistical notion, no? Ginagamitan niya ng number of pupils, number of teachers. Then sinasabi niya na therefore you would conduct your research using ito. So basta gumagamit ito ng statistical hypothesis, no? Gumagamit siya ng claim base sa statistical tools na gagamitin niya, no? So null hypothesis, ibig sabihin nito wala o meron. Ganyan lang, no? So ibig sabihin wala o meron, pwede ka magsabi na null hypothesis, no? Wala or meron lang to. There is no significant change in my health whether I exercise every day or not, no? Pwede siya magsabi na pagkatapos ng ang bullying ay yes or no lang kasi, no? Ang bullying is committed because the bullied is weak.
Parang ay, ganyan lang, no? Um, weak or not. Parang yes or no lang, no? Ang null hypothesis. Yes or no lang ito. Yung sagot nito parang yes or no lang. Okay? Then alternative hypothesis. An alternative hypothesis is denoted with a symbol. So, meron tayong alternative hypothesis. Ginagamit ito sa mathematics kadalasan, no? Ang alternative hypothesis, for example, my health improves during the times when I sleep 8 hours a day than sleeping for 4 hours a day. So, ang kanyang alternative dito ay yung 8, no? 8 hours at sinasabi niya na instead of 4. Kasi parang meron kang kino-compare, no? Ito yung nagiging alternative mo. So, parang kino-compare mo sa isang bagay, no? But I would suggest, no, dito sa pinag-usapan nating hypothesis, stick lang kayo sa simple hypothesis. Kadalasan ito talaga yung mas maganda. Kasi kumpara sa iba, no? Pero sa akin lang, pero depende rin sa teacher ninyo. Pero ito yung kadalasan mas maganda, no? Okay? A hypothesis can be classified as directional and non-directional hypothesis. So, yun yung sinabi natin kanina na directional, ito, no? The directional hypothesis relates the relationship between the variable and can also predict its nature. So, it illustrates the direct association of the impact of the independent variable. So, meron tayong example, no? Students who are eating nutritious food have higher grades than students not having proper meal. So, that is directional. Ito, klaro to, no? Pag hindi daw siya, pag kumakain ng magandang pagkain, then maganda din daw. So, students who are eating nutritious food have higher grades. So, maingay yung aso eh. Hindi ko makakonsentrate. So, okay, proceed tayo, no? Students who are eating nutritious food have higher grades than students not having a proper meal. So, mas maganda daw yung grado ng estudyante kung nakakain siya, then mas malaki yung grado niya kumpara sa hindi nakakakain ng tama, no? Ito yung tinatawag na directional, may pinupunto. Ang non-directional hypothesis naman, ito, no, there is a significant difference in the average grades between those students that have proper nutritious meal and those that not have proper meals. So ito yung non-directional, parang meron siyang generalize niya, no? Compared dito na parang merong direksyon dito, parang nagsasabi ka na kaagad, no? Okay, proceed. Guidelines in formulating hypothesis, ito yung kanyang guidelines kung gagawa kayo ng hypothesis. So, okay, that's it. Dito na tayo sa lesson 4. Review of related literature. So, ang RRL, ito yung review of related literature. Ang ibig sabihin nito yung ito yung pinagbabasihan nyo ng paggawa nyo ng research, no? The compilation of different studies related to a specific area of research. So, ano yung napili nyo mga topic o research? Yung mga na-research mo related sa mga topic na yan, yun yung tinatawag na review of related literature. Then, iba yung definition ng literature, ha? Yung literature ay yung nakasulat sa libro or sa internet. Yun yung literature, no? Yun yung literature yung nakasulat sa internet. Yung pinagbabasihan nyo, no? Yung literature. Yung libro, your article. Then, purpose of literature review, to discover the connection of your research to the existing body of knowledge para makuha mo yung ano yung
relasyon, no, ng yung topic sa topic ng ibang tao. Not especially yung tapos na. And to identify more theories or concept as the foundation. So para makita mo yung mga yung sinabi natin kanina, yung theoretical framework or yung conceptual framework, no, sa ibang tao, kung ano yung ginawa nila sa research nila. Then to determine the relationship of your research with previous research, no, para nalalaman mo yung paano nila ginawa yung research nila. Tinitingnan mo rin kung ano yung gagawin mo. Then to acquire knowledge, then to acquaint yourself with the technical terminologies. So para malaman mo yung mga terminologies, no, na gagamitin. Then to determine possible gaps, conflicts, and open questions left from the researcher which might help you in formulating and justifying your research ideas. Then to clarify misconceptions. Sometimes kasi may mga misconceptions, no, para ma-prove or disapprove mo yung research nila. Malalaman mo sa pag-research mo, sometimes kasi hindi magkaugnay yung gagawin mo, yung magiging output or yung magiging result ng research mo ay hindi sometimes magkaparehas, no. Structures of literature review, mayroong introduction, may main body, may conclusion, and recommendation. Ito yung pagkasunod-sunod. Mayroong una sa RL ninyo o sa structure ng literature review ninyo. First, hanapin mo yung introduction, no? Then next is yung body, tapos yung conclusion. Yan yung tatlong bagay na tingnan nyo kung mag-research kayo ng related, no? First, yung introduction. Ano yung introduction nila, yung main body at saka yung conclusion. Maingay yung aso. Okay? Types of literature review, mayroong context review, mayroong historical review. Sa context review, tinitingnan yung konteksto, yung saan banda, no, konteksto, ano yung gusto nyong malaman. Usually it's the type of review in which the researcher relates his or her study to a larger body of knowledge. So, ano yung gusto nyo malaman base sa mga nauna pa sa inyo. Historical review, gusto nyo yung makita kung ano yung ginawa nila, no? Which the researcher organized the related researcher according to the period of time it was conducted. So, ano yung ginawa nila? Paano nila sinolve yun? Okay? Integrative. So, integrative review, paano nyo i-apply sa sarili ninyong research, no? Yung ginawa nila. Then, methodological review, ano yung mga paraan nila, no? Anong statistical tool yung ginamit nila pag-research. Then, self-study review, para meron ka lang mas malaman, no? For your own, yung mga theoretical, no? Self-study para meron ka lang malaman, no? Sa best additional knowledge sa iyo. At saka yung theoretical review, nanghahanap ka ng mga theories na pwede maging theoretical background mo, theoretical framework. Then types of sources for literature review. May internet, merong library, may publications, no, accounts. So yun. Books, where can you find the RL? Books, scholarship journals, dissertation sa mga naka-doctorate na, no, mga thesis. Yung thesis, dissertation kadalasan sa masteral at saka doctorate. Then government documents, yung mga reports galing sa government, kagaya ng population ng lugar ninyo, yung mga statistics. Then policy reports and presented papers. Yung pwede na yung maging source ng RL mo. Then periodicals, yung mga journals na nire-release, no, every quarter or every year. Kasi for example, sa school niyo may pinapublish every year. So yan yung tinatawag na periodicals. Then steps in writing review for literature. First is mag-search ka sa Google or sa library or snowballing effect, snowballing. Meaning sa snowballing ng maliit patungo sa marami. Then related dissertation.
Then log catalog and synthesize. So after you gather the different relevant studies, you need to arrange them in order. So you need to organize them. You get your notebook or your laptop, then get the reference information, then catalog all the relevant articles, then digest and synthesize. No? Meaning, ibig sabihin, kunin yung mga importante tapos ibudugtong-dugtong nyo. Next is i-outline nyo na, meaning, isulat nyo na kung ano yung mga gusto mong isulat, no? Yung outlining, yung sunod-sunod, pagkasunod-sunod ng yung review of related literature, no? Draw an outline, write it up, recap. That's it, no? Then, siyempre sa RL, dapat meron kang in-text citation. Gagamit ka dito ng APA, no? In-text citation, kinakailangan kasi sa review of related literature, bawal kasi na kopya ka lang ng iyong research. Ng research ng iba, dapat i-recognize mo sila gamit ang in-text citation. No? Ilagay mo yung mga reference mo sa loob ng RL o sa bago kumukuha ka na idea sa ibang tao, isulat mo yung tao na yung apelyido ng tao na sumulat ito at saka yung tao na publish ito. Then ang references at saka yung bibliography, ang references yung na-mention mo doon o na-cite mo sa in-text citation. While bibliography, ito yung mga libro na naging basihan mo sa paggawa mo ng yung research. Okay? I hope mayroon na kayong natutunan, no? Think that's all. Ito yung summary. Importante na ma-download nyo ang copy na to, no? So, para ma-download nyo, nandyan lang sa baba, sa description below. Ito yung mga summary. Okay? Meron pre-test, post-test rather. Sagutin nyo lang sa malinis sa papel at saka ito yung answer key. So, parang, sorry lang ako, nabibilisan kayo kasi medyo maingay na at parang marami na mga bata. Okay, so I think that's it. If you have some question, just comment below and thank you for listening.